Yun na, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Kilalanin po natin si Attorney Claire Castro, yung spokesperson po ni Pangulong Bongbong Marcos, yung ka-appoint lang sa PCOO. Siyempre kung titingnan nyo, di ba parang masyadong palaban itong si Attorney Claire Castro at sinasabi nila na ito kinuha para maging spokesperson para labanan yung mga Duterte vloggers. So parang pinalalabas talaga rito etong si Yusek Attorney Claire ay attack dog daw, ika nga ng mga DDS vlogger. Ngayon, bago ba maging spokesperson ng PCOO, itong si Attorney Claire Castro, sino ba siya? O ano ba yung karakter nitong abogadong ito bago siya inappoint ni Pangulong Bongbong Marcos? So dito, ipakikilala ni Idol Melo Yap. So shout out Sir Melo, pahiram ako ng video mo. So siya yung mas nakakakilala dito kay Attorney Claire Castro bago ito ma-appoint bilang PCOO Undersecretary o spokesperson ni Pangulong Bongbong Marcos dahil bago to maging ma-appoint doon, dati itong, hindi lang naman siguro dati, pero nagbablog ito. Kagaya ito ng isang abogadong kilala natin na mukhang wala na rin kliyente. So, more on vlogging ang ginagawa. At ang kanyang Muslim content ay si Rapi Tulfo. So, dahil sa lagi niyang kinukontent si Rapi Tulfo, so napupuna siya nito ni Meliop. Kaya siya yung mas nakakilala sa karakter nito ni Attorney Claire Castro bilang vlogger attorney. So, ito, panoorin po natin kung paano i-describe ni Melo Yap itong si Attorney Claire. Kaya, mga ka-Claire, kapit, panoorin nyo itong si Melo Yap sa mga pag-uugali nito ni Attorney Claire. So, panoorin po natin to. Siyempre, bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong si Melo Yap at kung paano niya ipakikilala kung ano yung tunay na ugali nito yung Attorney Claire. So, Melo Yap, pasok. Tignan niyo to, may paririnig ako sa inyo. May paririnig ako sa inyo. Ito, si Attorney Claire dito, bastos din no? Sinasalsal yung balita, no? So, yan ayon dito kay Melo Yap, itong si Attorney Claire, isang bastos. Ito ayon kay Melo Yap, hindi po sa akin nanggaling to kay Melo Yap. Sinasalsal yung balita rito. Pakinggan mo. Mga kalila, abangan nyo na Ito na yung topic natin. Ayun na pa sa probinsya. Parang nakakainit ng ulo. And I don't want to hear that anymore. Yan na. Pansinin nyo mga ka-clear Ayan na, ka-clear. Mga ka-clear. Kumusta na yung mga ka-clear na na mga DDS? Clear pa ba kayo? Clear pa ba kayo hanggang ngayon? Ito, pakinggan ninyo to. Okay. Parang dito ang topic niya rito, ang content niya rito si Rapi Tulfo. So, papakita mo na rito ni Melo Yap kung ano yung mga diskarte ni Attorney Claire bago siya ma-appoint. So, ito, pagiging vlogger muna yung ipapakita rito ni Melo Yap kung paano niya batikusin, kung paano niya gawa ng kwento itong si Rapi Tulfo. So, adjust lang natin para medyo makita po natin ng maayos. Yan. parang May nagbigay ng papel, malamang, konting info. Bago na tayo, gagawin pa tayo ng Bale, ito pala yung content niya to. Ito yung Senate hearing ng kung saan alam naman ni Rapi Tulfo na ito naka-live. So, alam niya, aware siya rito na merong camera. So, kumbaga, lahat ng pwede ikilos niya, alam niya na ito makukuha na ng camera. So, kumbaga dito napaka-transparent ng pag-uugali o ng sistema ni Rapi Tulfo na kini-question ni Attorney Claire. 32,000 ayuda from this. Sana anak ng dagat. Tingnan nyo Yung nagbigay ng info, wrong timing siya Iba yung sinasabi ni SRT, iba yung binigay niya. Siyempre, mapapahiya yung tao. No? Sino ba naman hindi magagalit? Purihin mo. Hindi naman niya inaway na Siyempre, natural yun, nagagalit yung tao.
Normal sa tao yan. Huwag kang plastic, Attorney Claire. Pakinggan natin. 30,000 ayuda from DSWD to start a business doon sa mga nahuling pogo. Okay, sorry. Mali. Huwag kang basta-basta magbigay ng information. Diba? Inihagis niya ron. Huwag kang basta-basta magbigay ng information. I-timing mo. Sino ba yun? Hindi ko kilala yun. I-timing mo. Hindi bigay ka ng bigay ng information. Di ba? Nakita niyo yon kung paano hinagis yung papel sa empleyado niya? Ano sabi ito? Huli ka, Balbon. Tingnan niyo, pinasasama niya yung bagay na yon. Wala namang masama dun eh. Natural lang ang magalit. Huwag mong sabihin hindi ka nagagalit. Attorney Claire, huwag mong sabihin hindi ka nagagalit. Huwag ka magkapaka-plastic. Napaka-plastic mo, kaya galit na galit sa yung mga DDS. Yan, Attorney Claire, napaka-plastic mo raw. Sabi ni Meloya pa, si Meloya pa nagsabi na itong si Attorney Claire, napaka-plastic dahil nga kine-question niya rito yung paghagis ni Rapi Tulfo ng papel. Dahil sa, kumbaga mali kasi yung info na ibinigay sa kanya. So, out of topic yung syempre naka-live sila, hearing yan. Ay, alam nyo naman si Rapi Tulfo, ayaw niya yung nagkakamali, lalo na sa ganyang mga sitwasyon na napakasensitibo ng pinag-uusapan. Siyempre, ika nga rito ni Meloya, normal sa tao yung magalit, lalo na siya yung pinaka-boss dyan ng committee na yan, siya yung pinaka-head. So, ayaw niya na napapaya. So, since ganun na nga nangyari, so, it's normal lang naman na, kumbaga medyo nakatikim lang ng konting paghimas sa kanyang tao na nagkamali. Traitor ka raw! Attack dog ka raw! Yung sabi nila, hindi ako nagsabi nun, ha? Pakinggan natin. Mga kakli, grabe. Kita niyo yon? Ha? Sige, ulit natin. Baka na ano kayo, nalingat kayo. Okay, konti. May binasa siyang papel. Okay, sige. Parang Tingnan mo talagang pinofocus niya dun eh. Talagang pinofocus niya dun. Gusto niyang ipakita na masama ang ugali ni Rapi Tulfo. Yun ang gusto niya ipakita eh. Pero hindi yun na nakikita namin. Ako hindi ako naniniwalang masama ugali ni Senator eh. Nakita ko na rin siya magalit. No? Sir Joey pinagalitan. Nakita ko na rin siya magalit. Pero hindi naman ganyan. Depende sa kasalanan na nagawa mo. Ito, wala ko nakikitang masama dito. O tuloy. ng ulo. And I don't want to hear that anymore. Parang ginago na tayo. Okay, yan Pa tayo ng 32,000 ayuda from this. Sana anak ng dagat. 30,000 ayuda from DSWD to start a business doon sa mga nahuling pogo. Okay, sorry. Mali. Basta magbigay ng information ng alanganin. In front of the camera, mga kaklir. In front of the Diba, camera, mga Maylin? ka-clear. Ikaw na nagsabi niyan, Maylin. Bastos. Kadama sa Jordan. Diba? Bastos talaga. Hello, Maylin. Ay, Maylin. Diba? Kasi... Wala. Ngayon, ito. Pinasasama mo si Senator Rapi Tulfo dyan. Peryong, ayan. Sabi mo malakas ka sa akin, Peryong. Tingnan nyo, ha? Yun. So, dito may nag-comment. Kilala rin ito ni Peryong, itong nag-comment na yan, si Attorney Claire. So, mga ka-Claire, kapit kayo sa ilalabas nito ni Meloya. So, Attorney Claire, shout out. Yun, binato lang yung papel, ha? Inihagis lang yung papel. Pero ito, tignan nyo kung anong ginawa nito. MPD media kayo. Kakampi niyo ba yung media? Hindi na. Ay, ang taga-ABS-CBN po ako. Tamo, nag-drop name pa, no? Taga-ABS-CBN po ako. Bakit, Attorney Claire? Inutusan ka ba ng ABS-CBN dyan? Hindi naman, di ba? O, nag-name drop ka lang. Niyabang mo lang, taga-ABS-CBN po ako. Tamo, nag-name drop ka pa? Bastos, di ba? Yan ang bastos. Yan ang bastos. Tuloy. Tuloy natin ang kabastusan mo. Natulong lang ako dito. Taga-DCRJ po. DCRJ na natin you are? Walang Attorney Claire Castro po. Walang warrant, sir. Kinaladkad sa SM Mall. Walang warrant. Walang ginagawa. Walang warrant,
kinaladkad sa SM Mall. Ang tanong ko sa'yo, Atty. Claire, nandun ka ba? O nag-base ka lang sa kwento ng kliyente mo? So, pwedeng may dagdag yon. Pwedeng hindi siya kinaladkad. Tuloy. Complaint. Walang ginagawang krimen sa SM Mall, San Lazaro. Para kalad ka rin. Walang complaint na napakita. Opo. Dahil yung ang lumanay pa nung kausap niyo, yung pulis, DSWD ba yan? Ang lumanay. Ang cellphone ni Jackson, nagulat po kami. Walang warrant. May text po sa amin yung babae na magkikita sila sa mall para pag-usapan ang bata. Tapos papahuli. Bakit sila agad nando doon? Frame up? Opo. Frame up ba to? Ba't kayo Bakit sila nandoon? Frame up. lahat nando doon? Walang tao dito nung pumunta kami. Dahil nandun nga po kami sa follow-up Dahil? operation. Follow up? Anong Yung complaint ko, ma'am, hiningi mo, sabi mo sa akin, confidential. Walang complaint. Paano follow up? Confidential, ma'am, kailangan malaman ko rin yung reklamo sa akin, ma'am. Ano yan? Anong case number? Ipapalipangalan yung kaso. Nakita niyo ma'am, ipang-file pa lang ang kaso. Iniimbestigahan pa lang yung Ipang-file pa lang ang kaso para hulihin. Walang warrant of arrest. Nagwawala. Hindi ba yun ang bastos? Walang warrant of arrest. Parang palengkera, no? Na alam niyo yung kumukuha ng atensyon na kahit alam niyang mali siya, pero kailangan siyang makakuha ng simpatya, gagawa ng eksena. Kasi dito, tama yung sinasabi dito ni Meliep, abogado ka eh. Dapat, mas alam mo yung proseso. Kung sa tingin mong mali yung pag-aresto, dahil nga sabi nga ni Meliep, wala ka naman nung time na yun, nung inaresto yung kliyente mo. So, kaso wala tayong magagawa. Ganun naman talaga yung mga abogado. Mas paniniwalaan nila yung kanilang mga kliyente kumpara doon sa mga pulis na umaresto. Pero syempre, may due process naman yan. Kung sa tingin mong mali, alam mo yung alam mo yung tamang gawin dahil abogado ka. Dumaan ka sa tamang proseso. Kasuhan mo yung pulis. Hindi yung magwawala ka dyan. Tapos ngayon, nakita mo si Senator Raffy Tulfo, inihagis lang yung papel. Sinasalsal mo yung balita. Tingnan nyo ah. Pakita niyo muna sa akin. Kung pagtanggol sa kliyente ay kasalanan ang ulo mo ako. Ano kasalanan ko? Oh, tingnan nyo ah. Parang pagtanggol ang Oh. kliyente ko, kasalanan? Tingnan yung ginawa niya sa pulis. Kasalanan mo, sinisigaw-sigawan mo ko. Ikaw, hindi ka naninigaw, hindi ka nangalagyan ng Oh, kliyente. ikaw hindi ka naninigaw. Hindi naman naninigaw yung pulis eh. Bastos nga eh. Inaano yung pulis eh. Tapos, ibabaligtarin mo si Senator pa ang bastos. May camera pa yan ha. Sinabi mo, ikaw, ano yung ginagawa mo, attorney? May camera din yan. Although may camera rito, pero sa tingin ko, anong una, hindi siya aware na mayroong kamerang nakatutok dyan. Kaya, mas, baga rito, kakala niya, walang camera. Kaya mas nailabas niya yung tunay niyang ugali. So, ito, yung pulis, sinisigaw-sigawan niya. Kaso, pinatulan siya ng pulis. Kaya ang ending nito, alamin natin kay Meliep kung ano yung nangyari kay Atty. Claire after ng insidente na yan. At ito guys, na-detain dito si Atty. Claire. Na-detain yan. Sir, pasensya na po talaga, ha? Oh, ngayon ka magbanal-banalan, Atty. Claire. Sabi ko sa iyo, pera-pera ka lang kasi nung time na vlogger ka, hindi pa kita subok ngayong ikaw ay PCOO na. Hindi pa kita subok diyan. Pero bilang vlogger, subok kita, Atty. Claire. Pera-pera ka lang. So yun, base rito kay Meliep, sa pagiging vlogger attorney ito ni Atty. Claire Castro, is pang pera-pera lang siya. Kasi ang talagang pinaka-content niya rito, kagaya nung kanyang kaberks dyan, si Atty. Libayan, is siraan si Raffy Tulfo. Tulad nun, di ba? Maliit na bagay na nagawa ni Raffy Tulfo na hindi naman malaking issue, pero ginagawa nila ng issue para, alam niyo yun, pasamain. So, ito siguro yung isa sa mga rason kung bakit kinuha ni Bongbong Marcos na spokesperson itong si Atty. Claire Castro dahil
kaya nito makipagbardagulan sa mga vlogger na kagaya ni Melo Yap, pero hindi niya kinaya rin si Melo kasi hindi pa niya kinukontent si Melo Yap, pero si Melo Yap, panay ang content dito kay Atty. Claire Castro sa kanyang mga sablay na paliwanag, sablay na tirada, pero hindi niya kayang birahin o i-rebat si Melo Yap. Kaya ang binabanatan dito ni Atty. Claire Castro ay yung mga DDS vlogger na pangkontra kumbaga sa ni Marcos dito, pangkontra sa mga DDS vlogger itong si Atty. Claire Castro. So, ayan po ang tunay na ugali ni Atty. Claire Castro bago po siya i-appoint na spokesperson ni Pangulong Bongbong Marcos sa PCOO. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.